Ang mga amigo, mga kaigsunan, ang pangalan si Dudong Juan o si Dudong Pedro. Padulong sila sa simbahan sa adlaw ikapakulay. Samtang sila nagpakulay-pakulay mga kaigsunan, padulong sa simbahan. Nidako kayo nga bubog. Ipag-adto nila sa unahan, ay fishpan nga na nagubas o nga na naguba bitaw. So mga isda ng gawas, niya na si Pedro nga wan. Ang akong asawa, puros karon niya mga nanay, kailangan siya og lamig sudan. Yan nangita ko siya og tilapia karon. Ato siya paan sa sabado nga kasakti lang doon. Kasabot talaga yung Ginoo. Ngadto sa mga igsoon ng pamuhan ng mga isda. Ang kato yung isa nga amigo, kinsa kay pangalan nato? Si Juan may padayon sa padulong simbahan. Sa iyang pagpadayon padulong sa simbahan, naguna-una siya. Naglingkod dayon siya kapag sa kampo. Yang ipangutana ang iyang kaugalingon. Daghan na siguro tuwa si Pedro katong no? Si Pedro sa mga kaigsunan, samtang namunit siya sa mga isda, no? Daghan din isda, miyana siya siyang kaugalingon. Siguro karon nagsugod na sabat school. Siguro karon nag-awit na to ang mga bata. Karon mga kaigsunan, nga kapangutana, asa mo karon sa duha? Si Juan o si Pedro? Ha? O kamo to si Pedro nga nasulod sa simbahan pero una-una dito sa gawas nga nako pumista, no? Pero pasalamat ta mga kaigsunan kay nag-expect mi ni Joseph nga gamay ra gyud ni karon. O nag-expect mi ni Brother Joseph nga siguro ang manhi karon mga nara sa mga 50 kapin kay kunya kuman ang programa magsugod sa alas 3. Lord, praise the Lord mga kaigsunan kay daghan kay tagaron. Daghan kay tagpakadong mga kaigsunan. No? Naningot ko sila o pagkagadagan kita kasi tayo mong kabalaka kay nagbalo na sila mga kaigsunan. So niya ato pa na sila pagkadong kulong-kulong skino din na sila mabalaka. Karon mga kaigsunan atong tunan ang usa ka story nga dindot kayo inani nga season, no? Anak itong pagpapagsugod ang tuig. Ito kaysa ato nang ipaabot ang sa screen na kukuhan siya mabalik. Mga kaigsunan, kami ni Brother Joseph, before mi nagsugod ani nga programa, nagplano ra ni siya kanang pamasi na mo ba nga nakay mo dawat sa ato no nga magtulog tag instruments mga batan noon nga grabe man ang COVID kanang suktan ka sila sa ginikanan saka ang hitabo kung magpadayon ka ani nyawa ra patay ni sinsa sa motor madakpan ta ay no di man sa daw ang motor kanang na man sa daw no so nagsabot ni Joseph madakpan ganita sa motor si kung kinsa nag-drive sa motor siya ang magbayad sa motor siya man ang driver to siya magbayad ng madakpan ro na sa paningin no karon mga kaigsunan kung nato ang usa ka storya may tungod timanin ninyo kung asa ang posisyon ang isa pa sa mabaw ang isa na sa tungak ang isa na doon sa dagat atong iskutan karon mga kaigsunan ang kanina sa tungak next slide itawag isa of the legend of the three trees alamat na sa pulong kausaman mga kahoy kansi ang dili makita sa screen no sige magsugod ta ang una nga kahoy katong nasa tungak naghandom siya na mahimo siya treasure chest kani sa mga kaigsunan suliran sa Bulawan ay ganito no ka mga kahoy na istorya sila usa kay pinakanindot no nga mahimo ang usa ka butang so katong nasa tungak ingon siya na gusto ko nga mahimo usa ka treasure chest kanang sudlanan sa mga Bulawan sa diin dalon ko sa mga dagko nga rangko nga mga kawal ay atubang ko sa hari niya sa prihan nila ang akong lawas makita dayon ang Bulawan at makita anak ko ang isis na diha pero sa iyang pagkandaw mga kaigsunan ibis nga treasure chest ang iyang napadalo mahimo siya usa ka kanang itong pagkanaan nila sa kanding no una niya nga no paggalawin niya sudlanan na tayo sa sakbot no takot sunod mga kaigsunan katong naa dool sa dagat ato pang isunod naghandom siya na mahimo siyang takot kaayo ship takot kaayo doon sa ni nasakayan pero sa iyang paghandom mga kaigsunan niya na siya gusto ko nga mahimong dakong sakayan nga para
malibot na ko at tibuok kalibutan. Kunya sa akong pagsugoy-sugoy, ang akong karga, mga dagko ng mga tao, mga hari o mga lain pa ng mga leader sa kalibutan, muna ang iyang ihandong. Pero sa iyang pagkandong mga kaigsunan, ang iyang napadulungan, nahimo siya usa ka gamay nga bangka. May gamay nga bangka, bagaway kating. Ang ikatulo mga kaigsunan katong naa sa tumuwi sa bukid, naghandong siya. Umatod pa ni Julian, na amazing facts. Kanisa nga kahoy makita mga kaigsunan sa California, pinakadako nga kahoy na nabuhi sa kalibutan. Kung kapos mga kaigsunan ang tao ni ini sa ulo ngadto sa 25 ka mga tao nga maglupa palibot. So, inani nga mga kaigsunan nga simbahan, nana kadako niya taas kayo na siya. Makita na ang iyang pangalan mga kaigsunan, German ay kani ang iyang yung tawag gawin kayo sa iya kakay si Kahoya. Ang uban si Kahoya, ang uban si Kuya Chris, no? Giant. Pinakadako na kahoy. Naghandog siya mga kaigsunan nga siya ang mahimong pinakadako na kahoy. Kitang ganyan mo siya ang pinakadako na kahoy. Isa ito yung pinakadako na kahoy. Pero ang iyang handog mga kaigsunan wala nagdugay kinahimo pa siya man. Himo siya usaga indog kayo na sa manasunod na jay. Usaga dako nga ingon ani. Kunya himo dayon siya tabla. Dahil yung ipadulungan pagkasap mga kaigsunan ng pinanin ka padulungan sa imong pagkakadako ito kay kao. Dako kay kagpangandoy sa imong kinabuhi. Niya pagkahuman kay dayon na napil ka taas kay kaogi tagakan. Mura na yung padulungan tabla na yung gihapon. Karon mga kaigsunan atong tukion kung unsa ang buhaton sa Ginoo, unsa ang buhaton sa Dios sa pagbago sa imong kinabuhi bisag nahimo ka nga failure karon. Atong testingan mga kaigsunan katong pinakauna katong nasa tunga nga kahoy, naghandong siya ng atong treasure chest, naghandong siya nga mahimo siyang sa ganito. Next day, mahimo siyang treasure chest pero nahimo siyang ingon ani. Pero ang Dios adunay lain nga plano sa iya. Para adunay plano sa matag usa ka nato makuha nato kasi ug ingon ani nga atong kinabuhi karon. Next day, kani siya nga kahoy, nahimo siyang usa ka tulantay mo. Nahimo siyang kahoy dito sa basunan nga makoy gibutangan sa gamay nga bata nga muluwa sa katawan nga natagap sa kasalanan. So nasayang ba ang iyang paghandog? Ang iyang handog nahimo gusto niya nga mahimo siyang treasure chest kay butangan siya og ulawan. Pero di ay mga kaigsunan ang plano sa iya kay butangan di ay siya usa ka hari. Kanindot next. Ang usa gusto siya nga mahimo siyang dako kaayo nga unsa may sakayan. Pero nahimo siyang usa ka unsa man kabangka nga gisakyan ni Jesus sa panahon sa iyang pagwali. Gisakyan ni Jesus sa panahon sa pagpuso-puso sa unsa man sa balod sa panahon nga ang iyang mga apostoles nang halisang. Mga kaigsunan, ang kaning pinakadako nga kahoy. Kung atong tanawon dako kayo siya, nahimo siya unsa man tabla. Pero nahimo siya mga kaigsunan nga usa kanindot kaayo ni semento. Isunod jay, nahimo siya usa ka tabla nga kahoy iporma og cross basan sa atong Dios padulong sa Kalbaryo. Atong naluwasan. Mga kaigsunan, nahimo siya usa ka cross nga gibutang sa bukid nga karon nga atong gihandom nga mag-remind sa ato ang kaluwasan ang tao nga nagdupa dinha, no? Indot kay kumalandungon nga kaigsunan ang ihatag sa Ginoo sa ato, ibasa sa ato sa ato igsoon kanina si Patrick ang iyang pangalan nato. Si Patrick isa gini ko ni kuya Jeffrey. Si Patrick na siya ginatawag atong basahon sa madungan mga kaigsunan. Kay ready go. Unahunahon ninyo mga kaigsunan, ang unahuna daw sa Dios dili pareha sa atong ngayon nahuna, no? Ug ang iyang mga
kayo sa atong mga laraw. Sa maning laraw, plano sa kinabuhi. Insay nakandoy diri nga mahimong abogado, katong bata pa sila pataas kamot. Itong mga course mga tiguang na wa mo nagandong ngayong mga abogado. Pilot. Katong bata pa mo ba, itong kindergarten mo ning nga gusto ko mahimong pilot, engineer. Minsan natin naagyod. Pero nga kung saraman nadangatan pero sa tanan panday. Nangandoy ta sa layo. Pero karon mga kaigsunan kasi kung ani ang atong posisyon sa atong kinabuhi, nakaangkon gihapon ta sa kaluwasan. Nanimba gihapon mo sa padayon karon. What if nahimo mo mga professional, ani atong mga tiguwang na natin ni mga puti na buwak na kaupaw na ganin uban. No? Kung nahimo mo usa ka pilot, nagtuo ka mo nga makasimbang karon adlaw ing pagkaulay. Maminyuan ka anak ninyo ang inyong asawa karon. No, nga sa kadugay ninyo uban-uban sumuusahay pero nadala lang yun uban ligod mo. O naghandom ba mo mag-exer nga mahimo mo usa ka ingon ani kunya pag-abot sa unahan dili mo mahimo ato mabackslide mapakyas tayo. Kung unahan ninyo mag-exer ang plano sa Dios layo ra gyud kayo sa atong ginahuna. Balong mag-exer sa plano sa akong kinabuhi. Di ba ni anak ko sa una nga ubalik ko diri sa upat katuig. Akong plano mag-exunan padulongin ko dito sa gawas. No? Ready na god. Mag-process na lang ko sa papel ang trabaho, wala problema. Ang problema karon kay dili ko makaadto dito tungod kay close man. Di man basudlan sa mga lahi mga tao palaw. So dili gyud ko ana Ginoo sa imong plano sa kinabuhi. Ikaw na bahala. No? Si Pastor Hill nagpadulong-dulong sa ako, mag-extend daw ko din para daw kuno magpadayon ang kalipayan sa kasing-kasing. Pero wa ko ningon nga pastor, okay pastor, wa yun. Itawagan din ko sa campus na nakay-ticket na kumplito na ka. Sa libaran pa na ko nga, wa pa ko na naging sa akong ginikanan. Imalay ko sa akong mama nga, ma, extend ko balik na, extend ka, kagamay rin mo allowance. Sakasagli lang doon ma, wa masad ko ibuhat din sa balay. Kunya, kung dire ko sa balay, nakura ba ko ka o gansi ka, may mga dito ko niya. Basta magkapadala mo sa imong kwarta. So okay ra. I-okay siya, pero bukod sa iyang lukhan, kadjud ra ko dito niya, mabalik na sa ko din. No, naon ninyong mga kaigsunan ko, ipadayon ko karon dito. Na ako'y trabaho, example, okay, na ako'y trabaho. Ang pagpatanan na sa kung saon na ko pagbantay sa adlaw ipapahulay. No? Isakripisyo ba nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo tungod lang sa kwarta? Isakripisyo ba nimo ang imong prinsipyo ingon nga Adventista para lang sa kwarta? Kung kaya nimo na raton mga kaigsunan, ayaw na lang handog lang imo. Kay pagdiri ra yun ka. Tinuod mga kaigsunan, daghan ko kay naningon nga dong nagmahay yun ko. Dato ko karon nan ko kaptangan. Nagmahay ko sa akong gibuhat sa una. Kaya namatay ko sa panahon nga kuha ko sa barko. Wakit ko'y kaluwasan. Unang natambag na ko sa imo, mahimo. Ayaw yun lang iyaw sa lagyo. Kaya basin mo, kung sa'y mahitabo sa imo, ang imong kaluwasan nga nahawitan ka ron, lahi ko niya ang makahawit ka ron. Kaya eksunan ang atong oras sa iyo, kaya alas 11:25, malapit na lumuman. Natay tanawon nga medyo mga eksunan. Ato iparinig kay Jaila. Tindot kay ni siya na makuha na ito base sa atong kinabuhi. Magtanaw na ito ka na. Kung sa bagyo ka ang atong una-una no? Kung ingon ani ang may tabo. Kaya usay ang tao, kung nasa yung plano, kung tao man niya Ginoo. Sige atong tanaw.
Ginoo nindot kayo no. Ug atong unahon lisod kaayo nga kanang magplano ta nga nay tawo nga mo ban bitaw mo interact o kanang ugnan ka ba. So say mag-explain gigamit na sila sa mga tao, gigamit na sila sa Ginoo kana nga mga tao para nga ugnan ka. Ayaw. Pero kita mag-explain kay gahit man to. Gahit ng tao una patuloy ta ay ramon na ninyo. Pero atong hinumduman sa mga kanunay mag-explain nga ang Ginoo adunay giandam sa matagusan kanato. Kaluwasan napuwing walay katapusan sa mga tao ng mga matao. Ilig sa mga tao nga gahi ug bulo. Kana bitaw mga Adventista, ang Adventista lang sa Sabado or kana mga Adventist nga kanang witik-witik ba? Mana ba? Bira dayo. Ang ingon na atong kumalandungon sa atong kaugalingon karon. Asa nakahatag sa atong kaugalingon. Balik pa ka ang Ginoo. Kunyang hapon. Madawat makasunod ka taglangin mga kaigsunan. Siguro mingon ko karon. Wa siguro malangit sa ato din eh. Subok mo? Ha? Ako dili ko subok mga kaigsunan. Basihan ang atong binuhatan. Basihan ang atong mga kaaging. Basihan mga kaigsunan ang atong una-una. Isa-isa sa ato karon din wala gyud malangit. Apan na idako kaayo nga Diyos para sa ato tungod kay ibasihan ang atong kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo ng Kristo. Itong tao nga nagpitpit sa tabla ng tiporma o Diyos nga ito sa bukid, idughan ka, idughan ang tanan na makaangkod sa kaluwasan. No? Atong hinumduman sa kanunay mga kaigsunan nga ang Ginoo wala gyud makalimot sa ato bisag magalimot na saya. Ganunay problema yung mong sa mga kaigsunan kay andam sa Pilipinas. Basta ayaw lang yun ka-discourage. Naay mga tao, naay dito sa Diyos na instrumento kung say sa atong mga planong kay atong ibutang sa atong putok yun sa atong nahunan na ang kabubuton sa Ginoo ay matunan. Magpatayo ng kamag-exunan sa pagpaabot sa plano sa Ginoo. 100% maapunin mo ang Ginoo ng kalipan. Nagkasalamat tayo ka Diyos. Glad sa closing song. To God be the glory in the podcast. O balahan nga Diyos nga napinhalanton, dili mawala sa mong mga dilya ang tumang pagpasalamat kanimo Ginoo niining adlaw. Tungod sa mga pahinumdom, mga pulong na imong paabot sa tagsa-tagsa kanamo. Ginoong Diyos, tuguti nga katong mga pulong. Mga himo katong dakong kalampusan dito sa tagsa-tagsa na magkaunahon natin sa tuman sa imong kabubuton Ginoo. Salamat kayo sa mga pribilehiyo nga imong gihatag Ginoo. Kabisan pa man sa mga pagkamasalay po, ikaw nagahimo kayo o mga pamangagi alam sa pagbalik na maulihan sa imong pilan. Salamat sa mensahe Ginoo. Sa among pagsimba karon, ikaw ang ginadayo, ang pagkasalamatan. Tungod lang sa ngalan ni Jesus ang magluwas. Amen.
that we set up for you.